Naghahanap ka ng street legal na motor na pwede rin sa kabundukan ng Pilipinas. Isang matikas, malakas at maaasahang 2019 model ng Yamaha Zero. Ito ang ibibida natin sa araw na ito at bakit ito ang kukunin mo ngayong 2024? Well, dapat mong mapanood ang video. Boss Motovlog. Ito ang 2019 Yamaha Zero, ginawa para sa mga kabundukan. Pwede mo rin yung gamitin pang urban riding dahil kumpleto ang mga ilaw nito. May mga turn signals at headlight. Pwede kahit anong kalsada ay makakapasok ang motor na ito. Dalawang kulay ang dinala ng Yamaha dito sa atin, isang color blue at orange. Kung titingnan mo ang kanyang tindig, naiiba ito sa kanyang mga kakompetitor gaya ng CRF 300 na nagkakahalaga ng 269,900. Ang KLX 230 naman ay nagkakahalaga ng 196,000 pesos at ang Zero 250 240,500. At syempre may installment din yan kung gusto mo ng hulugan at di mo kaya ng biglaang cash. Dito ko nakita yan sa Yamaha Store, Zone 1A, Emilio Aguinaldo Highway, Dasmariñas, Cavite. Dito kompleto ng mga Yamaha bikes, merong mga scooter, sniper at iba't iba pang Yamaha. Pwede rin pamasada. Kung ano man ang gusto mo, kontakin mo lang ang number ko 0927-266-5910. Ako nang bahala mag-assist sa inyo. Isa-isahin na natin kung anong meron sa Zero 250 na ito. Bago natin tuloy ang video, inaanyahan kitang mag-like, share and subscribe sa ating YouTube channel at paki-follow na rin po ang ating Facebook page. Kung titingnan natin ng mga nakarang taon pagdating sa 250cc class na off-road bikes, maganda naman ng trend nito. Pinakilala ng Kawasaki ang kanilang KLX 230, ganon din si Suzuki naglabas ng B-Strom 250SX noong 2023, nakaraang taon lang. Kasabay syempre yung Honda CRF 250L, nandyan na yan. Kompleto na halos ang lineup ng mga malalaking brand ng motorcycle na yan. Pero sa kabilang banda naman, si Yamaha wala pa pong inilalabas matapos na ma-discontinue na itong Zero 250. Yes, discontinue na itong Zero 250. Para sa kaalaman nyo, kung makakita ka man ito sa mga kasa, bibihira na lang kagaya dito sa tindahan na napuntahan natin. Well, isa lang naman ang dahilan bakit nadidiscontinue ang isang motorsiklo. Dalawa pala, kung hindi sa emission testing, bagsak, mababa po ang benta. Dalawa lang posibilidad bakit nadidiscontinue ang isang motor. Pero tingin ko sa malamang nasa emission testing yan dahil nasa Euro 5 compliance na ang European standard ngayon. At ito pong Zero ay naka Euro 4 standard pa lamang. So sa atin sa Pilipinas, pasok pa to. Pero sa ibang bansa po pinagbabawal na yung ganyang Euro 4 compliance. Isa pa sa pwedeng dahilan ay sa mababang benta dahil nga sa 250cc na makina, medyo kung ikaw ay isang enthusiast o talagang nagte-trail, mabigat ang isang 250cc na makina sa mga paahon sa kabundukan. Malamang sa malamang kung ibabalik itong Zero ay ibabalik yung dating 230cc na makina air-cooled. At syempre, pasok sa Euro 5 compliance. Napakaganda ng tindig nito. Tamang-tama rin for Asian, kahit hindi ka masyadong katangkaran dito, maaabot mo kagaya ko. 810mm lang ang saddle height nito. Sa mga malalaking tao gaya ng mga European, medyo naiilang sila dahil medyo maliit sa kanila. Pero sa ating for Asian, pasok to. At ang maganda rito sa motor na to, meron din siyang handle grip dito sa may gilid, sa may likod, para madali mong ilipat-lipat ang motorsiklo at madali mong isampa. May hawakan ka. Malapa din at mahaba ang upuan nito. Pwede kahit 5, kasya dito sa probinsya. Syempre sa Metro Manila, bawal po ang 5, hanggang 2 lang. 9.3 liters ang kanyang fuel tank capacity. Sa digital panel, andyan ang trip meter, odometer, speed meter. Makikita mo yung mga detalyeng kailangan mo sa motorsiklo mo. Syempre, naked handlebar yan. At yung mga buttons mo, nandyan ang left and right signal light, busina, at meron din yung hazard.
May kill switch at ignition switch dahil wala na po itong kickstarter. So fully electric na po ang motor na ito. Ito ay 249cc ang makina, single cylinder 4-stroke, 2 valves, air-cooled, single overhead cam ang makina na kayang sumipan ng 19.3 horsepower at maximum torque naman na 20.3 Nm of torque. Naka-telescopic fork sa harapan na mayroong rubber boot, iwas alikabok, lalo na sa mga matagtagan sa kabundukan. Naka-disc brake ang kanyang braking system sa harapan, ganun din sa likod. At ang gulong ay 110/70 by 17, tubeless sa harapan, tubeless din sa likuran na may 140/70 by 17 ang likurang gulong. At naka-swing arm at syempre, single monoshock po ang kanyang suspension sa likod. At dahil ang 0250 ay road legal na motorsiklo, kompleto ang kanyang mga ilaw maging sa kanyang mga turn signals. Naka-bulb type po ang mga ilaw nito, samantalang ang likuran naman ay redesign LED taillight na po. Pero yung mga bumbilya naman, bulb type pa rin. Syempre, kung gagamitin mo sa kalsada, mas maganda kung magpapalit ka ng hindi ganitong klaseng gulong. Kasi ang gulong na to ay all-terrain, pambundok po yan. So pwede mong palitan ng mga tipong makinis na gulong para naman pasok na pasok ka sa kakalsadaan ng Pilipinas. Ang maganda rito sa motor na ito, upright position ka, kaya maganda yung tindig mo. Hindi ka masyadong mangangalay kahit gamitin mo siya sa mga malayo ang biyahe. Saddle bag na lang ilalagay mo rito, ayos na ayos na. Pwede ka nang magala at maglakbay. Kahit saang parte ng Pilipinas magagamit mo ito. Ang maganda dito sa 0250 kahit discontinue na, kung sakaling hindi na nga ibabalik ulit itong 0250, malamang sa malamang ikaw na lang po o yung mga makakabili na lang ng mga pailan-ilan ang meron nito. At pag nangyari yon, syempre wala kang kagayang motorsiklo, ikaw lang, may sariling identity. At tingnan mo naman yung tindig mga bossing, no? Napakaganda talaga. At yan talaga ang hinahangad halos lahat ng karamihan, magkaroon ng sariling looks o distinct look ang iyong motorsiklo na wala kang makikita kundi ikaw lang. Kaya nga uso yung mga modification dahil gusto natin may sariling identity ang ating motor. Kagaya ng Zero na ito, talaga namang titingnan mo wala kang makikita na kagaya nito sa kalsada. Bibihira, kumbaga ilan lang kayo. Siguro yan ang isa sa dahilan bakit hanggang ngayon bibilin mo pa rin itong Zero 2019 model. Syempre pagdating naman sa makina, wala ka ng problema dyan dahil sikat na subok yan. At alam mo naman natin ang kalidad na meron ng Yamaha pagdating sa mga makina. Basta tama lang ang maintenance mo, kayang umabot ng 10 years pataas pa ang motorsiklo. Depende sa paggamit mo. Kahit rugged ka gumamit ng motor, tatagal ang motor mo basta maayos ang maintenance. Sa mga gusto ng Zero, ay i-PM mo lang ako. Ako lang bahala mag-assist sa'yo dahil may commission ako dyan. Okay, next video, isunod natin ang legendary masasabi natin na TFX 150. Natatandaan nyo pa ba to? Balik tanawin natin ang motorsiklo na to. Ano ba ang meron? Bakit wala na to? At tingnan nyo naman yung tindig, kakaiba, di ba? Pero Yamaha po yan, TFX 150. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video, paalam.